Duterte, asartalo, kaya Leila de Lima. Kasi, etong si Sara Duterte, mga ka-GP Natics, di ba, parang natataranta na doon sa issue ng kay Ramil Madriaga, di nagsalita na to, gumawa ng sariling salaysay, gumawa ng sariling tawag dito mga kababayan na nagmamakaawa, nanghihingi ng tulong, na kesyo ito daw ay fishing expedition. Yan ang sabi niya fishing expedition daw ito. Ngayon mga kababayan, mga ka-GP Natics, sumagot si Leila de Lima sa issue na to. Okay? So ito, tingnan natin. Oops. Kabilang ang plunder, pagtatakip lang daw ito sa nangyayaring nakawan sa kaban ng bayan. Yan ang express report ni JC Cosico. Isa na namang fishing expedition. Ganyan inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang patong-patong na reklamo kabilang ang plunder na isinampa laban sa kanya at 15 pang opisyal ng OVP at DepEd kahapon ng mga civil society leaders sa Office of the Ombudsman. Nag-ugat yan sa mali o manong paggamit na kabuuang 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds. Sa isang pahayag, sinabi ng bise na hindi ito ang unang pagkakataong hinanapan umano siya ng butas. Ginawa na rin daw yan noon sa pagdinig ng Kamara. Ipinunto rin ng bise ang umano'y pamimigay ng budget allocation sa mga kongresista para siya ipa-impeach. Hinikayat ni VP Sara ang publiko na maging mapanuri at huwag basta magpapadala sa anyang mga paninira. Ako maniniwala ako sa sinasabi ni Sara Duterte na mga kababayan kapalit ng pagboto sa kanya or ng pirma para ma-impeach siya. Isipin nyo lang mga kababayan, mga ka-GP Natics, bakit sino ba ang nagsampa ng case laban sa kanila? Sino ba ang nagsampa ng mga kasong plunder at kung ano-ano pa? 'Di ba? Mga ka-GP Natics, isipin mo, hindi naman po kaalyado ng Pangulo yun. Hindi rin kaalyado nila Martin Romualdez yun. May sariling ano yun May sariling mga utak. Hindi nga sila nagpapahawak sa liig So how come na masasabi mo, ito mga ito ay kapalit ng budget allocation kasi matatapos na ang budget deliberation? Ha? Palukuhan mo, Sara. Magtatakip lang daw ito ng nakawan sa kaban ng bayan. Giit naman ni mamamayang Liberal Party List Congressman Leila de Lima sa dami ng mga ebidensya. Paano raw ito magiging fishing expedition? Nandiyan na nga yung mga ebidensya. Ang dami ng mga ebidensya, voluminous. Ang fishing expedition presupposes walang ebidensya. Tama, ang fishing expedition, yung parang nagpaimbestiga ka lang, tapos mga kababayan, doon mismo sa investigasyon, doon ka lang naghahanap ng ebidensya. Ngayon nakita natin bulto-bulto 'di ba? Sobrang dami ng papel na ebidensya laban kay BP Sara. Sabi ng mga DDS, uy, pare-parehos lang naman yung kopya. Bakit? Nabasa nyo ba? Ha? Nabasa nyo ba lahat? Sa dami nun? Para sabihin nyo na pare-parehas lang. Maaring may kapare-parehas yun, mga kababayan, dahil ipamimigay yung mga yon, di ba? Sa bawat agency na dapat pagbigyan ng mga papeles at mga dokumento na yon. Kumbaga, sa ombudsman, syempre, bibigyan din yan. Yung, tawag dito, mga ka-GP, ano yung ahensya na yon? Sandigan Bayan. Sandigan Bayan, mali ata. Mali. Ombudsman, tama, Sandigan Bayan. 'Di ba? Tapos yung iba pang ahensya, pwedeng DOJ. These are voluminous evidence, documentary, and of course, we can expect testimonial and real evidence. Yun kasi, testimonial, may documentation pa. Yung sinasabing expedition, out of nowhere. Magpaimbestiga ka, wala ka namang pinanghahawakan, tapos doon sa investigasyon, doon sa hearing, doon ka lang mag-i-expedition. Yun ang tinatawag na fishing expedition, mga kababayan, na kumbaga nagki-case build up ka sa pamamagitan
nung mga pagtatanong pa lang na yon. Pero dito, malayong malayo na ito po, mga kababayan, ay fishing expedition kasi meron na eh. Nandyan na. Nakaumang na lahat. Ilalatag na lang. Na hindi po nangyari nung panahon ni Ombudsman Martires. Oh. Para kay De Lima, good development ang pagsasampa ng reklamo laban sa bise. Ayon pa sa kongresista, ang magiging finding ng ombudsman sa mga reklamo pwedeng maging basehan ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Matatanda ang idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang naunang articles of impeachment laban kay VP Sara. Pero pwede na ulit magsampa ng panibagong impeachment complaint sa Pebrero kapag napasuna ang 1-year ban. Oo, hindi na nila kailangan antayin yung ilalabas ng tawag dito ng Supreme Court kasi pagkatagal-tagal eh. 'Di ba? O ito yung yung sinasabi nila na mga kababayan, fishing expedition. Tingnan mo ayan Paano nga sasabihin nila na magkakaparehas daw ito? Isipin nyo Isipin nyo lang tingnan nyo. Dito pa lang eh. Tingin ko hindi naman pare-parehas. Kahit i-zoom mo ito, mukhang hindi naman pare-parehas yung laman. Maring yung iba kaparehas dahil kopya ito para i-distribute. Sabi ni Polonges Yatman, wala namang mawawala sa taong bayan kung mawala si Baliw Sara Lustay. Sa pwesto niya, wala namang kwentang BP na yan. Meron. Polonges Yatman. Alam niyo, pag nawala sa pwesto itong si BP Sara Duterte, may mangyayari sa atin. Kasi kapag nawala ito sa pwesto, wala nang number 1 kontrabida. Makakapagtrabaho na ng maayos ang Pangulo natin. Hindi ba? Wala nang kontrabida. At saka, wala nang harang doon sa mga kagustuhan ng Pangulo natin. At isa pa, mga kababayan, syempre pag wala na si Inday Lustay, wala na ring threat sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi, ang hirap pag ito naging presidente. Kaya gustong-gusto ko talaga to. Sa totoo lang, magalit yung iba dyan sa akin. Gusto ko na itong si Sara Duterte ay mga kababayan, kapag halimbawa napatunayan na siya po ay may pagkakasala sa issue ng confidential funds, 'di ba? Tapos na-impeach. Gusto ko may perpetual disqualification. Para sigurado, 'di ba? Perpetual disqualification to hold public office. Dahil pag nakaupo to, mga kababayan, lagot tayong lahat. Kung nagagawa nila noon, kung nagagawa ni Digong na magpapatay ng mga tao, mas malala itong si Sara Duterte. Remember, dinadaan nila sa pera-pera. 'Di ba? So wala nang hustisya pagdating ng Duterte na naman ang nakaupo pagdating ng panahon. Kaya nga dapat magsabay-sabay na 'yan eh. Yung impeachment ni Sara, isama na yung anti-dynasty bill. Dapat kapag dun sa anti-dynasty bill, kapag anak na ng presidente, hindi na pwedeng maging presidente ulit. Diba? Maybe a guide. Wala din kita mga dudes. Sabi ni Ma'am Banji-san. Mas maganda, mawala na si Lustay sa pwesto. Tama yun. Kasi unang-una, bakit sabi ko wala nang threat, mga kababayan? Kasi alam naman natin, sa rule of succession, si Sara Duterte talaga ang papalit kay Pangulong Bongbong Marcos. In case. Pero alam naman natin hindi mangyayari yan. Pero mas maganda na, sabi nga, prevention is better than cure. 'Di ba? May bladak GP di nga pusit kinana dayta nga babae. Ikulong na kamo GP yon, isa pa yon. Maganda nga mga kababayan na kapag si Sara Duterte ay na-impeach, okay? Dahil yun na yung starting point, yan na yung makakapag-progress, yan na yung magmamaterialize na yung mga kasong isasampa sa kanya. Otherwise, kapag si Sara ay hindi po na-impeach,
mga kababayan, hindi po tatakbo lahat ng mga ikinaso sa kanya. Although, yes, tama kayo, si Sara Duterte ay walang immunity from suit. Pero hindi po tatakbo yung mga cases against her kapag hindi po siya na-impeach kasi impeachable official si Sara Duterte. Yung iba dyan, nalilito pa rin. Kasi sinasabi nila, hindi yan kaparehas ng presidente na may immunity from suit. Tama, ang presidente may immunity from suit. Bawal mong kasuhan hanggat nakaupo. Ang vice-presidente, pwede mong kasuhan. Pero alam natin na hindi yan tatakbo hanggat nakaupo pa rin si Sara Duterte. Hindi yan kagaya ng mga senador. Ang senador, kahit nakaupo, mga kababayan, pwedeng kasuhan, pwedeng makulong. Si Sara Duterte, archive lang ang mangyayari sa mga kaso na ipinail laban sa kanya. Kaya maganda, disqualified from public office, di ba? Perpetual disqualification, tapos kapag, syempre, hindi na siya makakatakbo, naalis siya, na-impeach, yung mga kaso sa kanya, plunder, malversation, at kung ano-ano pa, tapos na-convict siya, edi mag-Laila de Lima din siya. Yan talaga yon, mawala na yung salot. Kapag nawala si Sara Duterte, mawawala yung salot. Diba? Si Pulong, wala yan. Mga kababayan, kay Trillanes lang yan eh. Si Baste, wala yan. Hanggang Ingay lang yan. Hanggang Davao lang yan. DDS kasi, sisi na lang sa huli. Sa atin ayaw kay Sara, we prevent ang pagkakalat. At hanggang andyan pa ang Supreme Court Duterte. Oy, yan isa pa. Sa nakikita ko ngayon mga kababayan, mapipilitan na rin yung mga Supreme Court Justice na yan. Dahil hindi naman mga ka-GPnatics, wala nang sa power yung kanilang amo eh. Kapag halimbawa, kung sila nandyan, pinoprotektan pa rin nila yung mga Duterte, easy na mga to. Easy na ma-impeach din sila. Remember, impeachable official din ang mga justice. Di ba? Supreme Court Justice. Pag impeach, di siya makukulong. Sabi ni Asian Channel. Pag na-impeach, mga kababayan, tama, hindi makukulong. 'Di ba? Hindi makukulong. Kaya nga nandoon pumapasok yung criminal charges against her. Diyan papasok 'yun. 'Di ba? Diyan papasok mga kababayan yung plunder, diyan papasok yung malversation. Yun. Pero pag hindi kasi na-impeach si Sara Duterte, hindi tatakbo yung mga plunder, malversation na yan. Gets? Sabi ng mga DDS, ang dami daw sinayang na puno para makagawa ng papel tapos nilaan lang sa kaso ni Lustay. Well, mga kababayan, sa totoo lang, yung mga puno na yan, mukhang hindi naman dito sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Panahon pa yan ni Gina Lopez na sinasabi niya, wag galawin. 'Di ba? Yung remember, yung Manila Bay, mga kababayan, nanggaling daw yung artificial, 'di ba? Na nilalagay dyan sa Manila Bay, galing ng Cebu. Kaya ngayon yung Cebu, ang di umano ay talagang binalikan ng ay nako, mahirap. Iba talaga pag nature na ang gumalaw. Delikado ang Pilipinas kung sakaling maging presidente ang hahawakan tayo ng baliw ng mga bobo pa. Siyang tunay, 'di ba? Delikado 'yon. Kasi ganito 'yan mga kababayan. Hindi ako naniniwala
na kayang patakbuhin ni Sara Duterte ang Pilipinas. Magmumukhang ano lang yan eh. Sorry sa mga pingka. Nung nawala si dating Pangulong Marcos Sr., mga kababayan, pumalit etong si Cory Aquino. Walang nangyari. Walang nangyari. Si Cory Aquino, hindi naman niya napatakbo ng maayos ang Pilipinas. Maraming mga tawag dito, mga kababayan, maraming mga government-owned, 'di ba? Kagaya ng yung steel o mga naibenta, yung ano pa ba? Yung sa gasolina, sa Petron ata yun, Meralco, yan, mga naibenta yan, mga government-owned, mga kababayan. Ngayon, isipin ninyo, si Cory, na naging presidente nun, yung mga tao na nakapaligid sa kanya, yun yung mga nagtuturo sa kanya, hindi mismo si Cory. So sa palagay ko, si Sara, ganun din ang mangyayari. Yung mga taong nasa paligid niya, yun lang din ang mag-uudyok sa kanya. Yun lamang din ang mag-uutos sa kanya. Yun lang din ang magpapatakbo sa kanya. Uy, GP, kala ko ba hindi nauutusan si Sara? Oo, si Sara may sariling isip, sabihin natin. Pero mga kababayan, sa pagpapatakbo po ng bansa, hindi niya kaya yun. So, syempre, yung mga advisor niya pa rin ang pakikinggan niya. 'Di ba? Yung mga advisor niya na, Diyos ko, mahirap pag wala kang sariling pag-iisip. Ang magpapatakbo lang sa iyo yung mga advisor mo. Saan tayo papatungo? 'Di ba? Bakit saan nila gustong isulat sa dahon ng saging? Sabi ni Ma'am Marlene Valencia, no? Pag wala na si Lustay safe ng Pangulo nating BBM, mas malala pa kaysa kay Cory yan si Lustay GP, kaya yun nga po eh. Mas malala yan sigurado. Power struggle kasi that time, kaya kanya-kanya ng kulimbat. Tama yan. Nakakatakot po kasi hawak ng China mga Duterte. Malamang maging probinsya nila tayo kapag naging presidente si Sara. Isa pa yan. 'Di ba? Wala tayong sariling pagkakakilanlan. Magiging ano na tayo. Magiging probinsya na nga tayo ng China. Hello, Ma'am Ilocanan ka na. Shoutout po. Ma'am Gemma Camarines, correct ka GP dahil kay Cory, nalugmok sa kahirapan ang Pilipinas. Ito na lang, mga kababayan, isa sa mga natatandaan ko nung elementary days ko at high school. Naalala ko pa yung research namin dati regarding dito sa yung pagtunaw ng bagyo. Naalala ko dati, itong pagtunaw ng bagyo, ano na yan eh, mga kababayan, meron ng plano, meron ng binubuo dyan ang dating Pangulong McCoy. No? Pero nung panahon ni Cory, hindi niya pinagtuunan ng pansin yan. Kasi nga, ang laging mindset ng mga taong ito, ayaw nila na magkaroon ng alaala. Ayaw nila magkaroon, mga kababayan, na kumbaga, may iiwan na legasiya ang mga Marcos. So, parang binaliwala nila yon, yung pagtunaw ng bagyo. E anong nararanasan natin ngayon? Puro bagyo ang Pilipinas. 'Di ba? Ang hirap na tayo ay makaahon. Makakaahon tayo ng 1, 2 taon hanggang 5 taon. Ay, eto na naman. Nandyan na naman yung mga naglalakasang bagyo. Lalong-lalo na ngayon. Mga kababayan, talagang unpredictable yung bansa natin. Unpredictable yung nangyayari sa bansa. 'Di ba? Hindi natin alam kung kailan papasok yung naglalakihan at naglalakasang mga bagyo na yan na patuloy po na talagang rumaragasa. Patuloy po na nagbibigay sa atin ng problema, lalo na sa mga presidente natin. Biruin nyo, imbis na mailaan yung budget sa ibang mga bagay na merong karapat-dapat pa dahil sa bagyo, kapag merong nasalanta, 'di ba? Yun ang uunahin, yun ang magiging priority. Pero kung sana noon na pagtuunan ng pansin, yung pagtunaw ng bagyo na yan, hindi sana natin po problemahin. Maging ang ibang bansa. Siyempre, alam naman natin na yung bagyo lumilipat-lipat, di ba?
Oh. Pinoy ngayon ang natunaw. Tama, Ma'am Banjisan. Oh, at yung mga pagbaha, may mga tamang pagplano para maiwasan. Isa pa yung pagbaha na yan. Hindi na nga nawala yung hindi na nga na stop yung mga bagyo na yan dapat. Nabubuo pa lang, tinutunaw na yan, lalong-lalo na ngayon. 'Di ba? Marami ring corrupt na pinagkasasaan ng pagkarami-rami, bilyones, trilyones. Dapat talaga dito makulong na. At bukas mga kababayan, isang mahalagang event. Hindi ko lang alam kung ano mangyayari by tomorrow kasi nga December 15, napangako ng Pangulo, mga kababayan, na may mga tao na mga makukulong. 'Di ba? Tingnan natin kung may mga senador na aarestuhin bukas. So anyway, maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga kababayan. Hanggang dito na lang po ang ating programa ngayong gabi. At magkita-kita po tayo bukas. Thank you so much sa inyong lahat. At mag-ingat po kayo, mga kababayan, mga ka-GPnatics. Salamat po sa lahat ng mga hindi pa nagla-like dyan. Nakikiusap po ako. Mag-like na kayo. At sa mga hindi pa nagso-subscribe, please do subscribe our channel. Please hit the notification bell, mga kababayan, and select all para lagi po kayong updated sa mga nangyayari dito sa atin. Alam ko, marami kayong ibang mga sinusuportahan at sana po suportahan nyo lahat ng mga sumusuporta po sa ating gobyerno, mga kababayan. Maraming salamat. Magandang gabi. Buyers! Ma'am Minerva Mimba, thank you. Good night. Ma'am Nery Calonzo, Jennifer Prams. Okay, pabati daw kay Jennifer. Pagbati po, GP birthday ko sa 16. Oy, advance happy birthday sa'yo, Jennifer Ramirez. Mabuhay ka hanggat gusto mo, Imbitahan mo naman kami sa birthday mo. Bye-bye, guys. Thank you. Ano to? Ano to? Pagbiaklan chapter? Okay.